Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa Daily Manna ng Church of God's Miracles. Once again, ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Abby Cañado po, na minsan pa'y bumabati sa inyo ng pinagpalang umaga. So welcome po muli. Natutuwa po tayo sa Panginoon dahil sa bawat araw, nagigisnan natin itong umagang ito. At kaya po, marapat lamang na talagang unahin natin yung tagapagbigay ng buhay. Walang iba kundi ang ating Diyos Ama sa langit. Tayo po muna ay manalangin before I go through. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, have your way. Amang banal, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay, sa hininga, sa kalakasan na amin pong patuloy na tinataglay. Ama, salamat. Nagis na namin muli ang panibagong pagpapala mula sa iyo. Dalangin ko, ang pangunguna ng Santong Espiritu ay maranasan po ng bawat isa sa amin. Lalo po ako na iyong abang lingkod na gagamitin upang magpahayag ng iyong salita. Ama, wala po akong kayang gawin apart from you. Kaya dalangin ko, Lord, pangunahan ako ng banal na spirito sa lahat ng aspeto, sa lahat ng aking mga sasabihin. At nawa, Lord, magbigay itong kaluguran at kagalakan sa iyong puso, Panginoon. Salamat po, pangunguna ng banal na Espiritu ay patuloy kong laging hinihiling. Lord, itago niyo po ako sa kapalan ng iyong presensya. Ikaw po ang makita, hindi po ang aking kahinaan, hindi rin po ang aking kalakasan. Tanging kapangyarihan mo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Once again, good morning po. Alam ko pong marami na po tayo naringgan na sermon po for this month. Ang tema po natin ay Pass It On from 2 Timothy 2:2. Babasahin ko lang po. The things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Ayan, pass it on. Alam ko po, familiar tayo dun sa laro na, alam niyo po yung larong ipinapasa, may it be words or actions. Sa una, nakakatawa siya. Why? Kasi po, sobrang linaw maia-act. Tapos in the middle or maybe sa simula pa lang ng unang pagpasa sa sinundan, namamali na po yung ipinapasang action or di kaya'y salita. Kasi minsan po bulong. Kaya po, pagdating sa dulo, malabo na or hindi na talaga tama yung naipapasang mensahe. Kaya po, ang temang pag-uusapan natin ngayong umaga, paano nga ba natin maingat na maipapasa ang salita ng Panginoon o ang kanyang panawagan or kalooban o yung layunin niya sa sangkatauhan. Alam niyo po kasi para po hindi tayo magmukhang katatawanan or hindi kaya'y kabiguan sa puso ng Ama. Kasi po, mahirap na habang sinasalin ang salita ng Panginoon, baka po ito'y makapagsalin ka ng mali. Mahirap po iyon. Dahil una nga po, talagang tayo po ay naghahangad na malaman mas lumalim ang pakikipagrelasyon sa Panginoon kasi nais natin siyang makapiling. Nais natin makarating sa kanyang kaharian. Ayaw natin na ginagawa na sana natin yung gusto ng Ama, pero nasa mali pala tayo. Kaya po, dalangin ko, kahit po tayo po ngayon ay matuturo ang mag-atas o magpasa ng kabutihan, magpasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay hindi maliligaw, hindi mamamali. Amen po. So, dalangin ko po ay ang pangunguna talaga po ng Banal na Espiritu ang magmulat sa atin sa tamang pagpapasa ng Ebanghelyo o kaya po ay ng good news or ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, hindi na po ako lalayo. Lagi po nating balikan ang buhay ni Kristo. Sabi po sa John 5:19, New King James Version po itong ginamit ko. Then Jesus answered and said to them, Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. In like manner. Gusto ko po itong i-highlight. In like manner. Ibig sabihin, si Jesus ay gumagawa lamang po ng mga paraan na ipinapagawa sa kanya ng Ama in like manner. Minsan po kasi, di ba po, kapag meron tayong kakilalang tao,
o kaya kahit sino mang preacher, sino mang pastor, may sarili-sarili silang paraan ng paghahayag ng salita ng Diyos. May sarili-sarili silang diskarte kung paanong makakarating ang mensahe ng Panginoon. Pero katulad po ni Jesus, ang gusto ng Ama na magawa ang gusto ni Jesus, ang sinet niya pong example ay sumusunod siya sa Ama, ginagawa niya kung anong nakikita niya ang ginagawa ng Ama in the same manner. Hindi po yung kaanyuan ni Jesus. Pero salamat po kasi napakabuti po ng ating Panginoon dahil hindi po talaga tayo maliligaw kasi kinumpleto niya po yung tamang example kung paano po tayo magbabahagi ng salita ng Panginoon. Una po muna ay sa gawa. Sabi po doon, the Son can do nothing of himself. Yung anak, hindi niya magagawa. Paano ba yung magagawa? Paano ba ginawa ni Kristo yung mga pinapagawa sa kanya ng Ama? Alam niyo po, ang pangangaral ni Kristo ng salita ng Diyos ay ginagawa niya kahit kailan at kahit saan. Ang una po ay kahit po, kung magbabasa po kayo sa Bible, kahit nasa handaan, kasalan, kahit nasa disyerto, kahit nasa balon, alam niyo po, kahit saan, He is making the most out of it. So nawa po tayo, kahit saan po tayo makarating, may it be, actually kahit si Lord, kahit sa patay, nangaral po siya. Kahit sa mga walang pagkain, nandun pa rin po ang pangangaral niya. Kaya po tayo, dalangin ko po, ma-make the most out of it na rin po lahat ng pagkakataong ibinibigay sa atin ng Lord. Habang po hindi pa bumabalik si Kristo. Amen? Sabi dito, kahit kailan, kahit saan. So, wala pong pinipiling oras or walang sineset lang na time. Kasi po, madalas, may mga personality po tayo na kapag hindi natin feel or hindi natin in-schedule, hindi natin gustong magsalita or maghayag ng kabutihan ng Diyos. Pero ang sinet po na example ni Jesus, in a like manner of the Lord or the Father, ay kahit saan, kahit kailan, ginagawa po. Amen. Sabi dito po, nakakapagpahinga sa gitna ng bagyo at unos. Tayo po ba? Para po masabi na yung pagpapasa po ay hindi sinasabing itong kapatid na ito pahinga na lang. Ang sinasabi po dito ay kaya mong maging payapa kahit na ikaw ay nasa gitna ng unos. Kasi po, alam niyo po, napakalakas maka-evangelize ng ating buhay. Kahit hindi ka nagsasalita, kapatid. Yung kilos mo, the way you react, yung mga gesture mo, yan po ay isa ng parang sermon sa mga tao sa paligid natin. At yung pong pagpapahinga ni Kristo, sa gitna ng unos, nakatulog po siya, kasama niya yung mga disipulo niya. Yun po ay pagpapa-encourage po sa atin na we can also rest. Basta nandun tayo sa presensya ng Lord. So, ibig sabihin po, ang katangian ni Kristo, ang pagsunod niya po ay hindi lang po siya nakakasunod sa Ama kapag maayos ang sitwasyon. Ibig sabihin po, nakakagawa pa rin tayong makapag-evangelize, makapagpasa ng kabutihan ni Kristo kahit na tayo ay nasa hindi nating gustong sitwasyon. Problemado ka man, may sakit ka man, kapatid, kapag niloob ng Lord na makapagbahagi ka, let's make the most out of it. At sabi po dito, nakagawa po siya ng himala. Alam niyo po, ang himala ay hindi kayang gawin ng pangtao lamang. Pero po, dahil ito'y sinet ni Jesus, ibig sabihin tayo po ba, kaya po ba nating maghimala? Hindi po, sa pangalan ni Jesus, tayo po ay pwedeng maging instrumento ni Lord para po makarating yung mga himala, yung kagalingan sa mga tao sa paligid po natin. Pass it on. Hindi mo sasarilinin, hindi lang pampamilya mo yung kagalingan, hindi ka lang mananalangin para sa pamilya mo. Hindi ka lang mananalangin for your own welfare. Kaya mong manalangin kapag may naringgan ka na nagkakagulo sa labas o kaya po ay may nakita kang nangangailangan talaga. Usually po, minsan sa daan, sa ospital, the Lord is convicting us sometimes, di ba po? So, wag po nating ipagkait kasi ang Diyos, si Jesus, gumawa siya ng himala. Maaari din natin yun magawa.
sa pamamagitan po ng pangalan ni Jesus. Hindi po sa kapangyarihan natin, sa pangalan po ni Jesus. At yung kababaang loob, alam niyo po, isinet din po ito, ginawa din po ito ni Jesus. At yung kababaang loob na yon ay na-demonstrate niya po when He washed the feet of the disciples. Alam niyo po, nowadays, it's so hard for us to humble ourselves. Really. Kasi po, syempre, lalo na kung ang taas ng tinapos mo, you have doubled your degrees, o kaya naman, ang yaman-yaman mo, o kaya naman, ay ikaw talaga yung boss sa company nyo. Diba po, kapag masyado na nating na-develop yung ating pangalan, it's hard for us to humble ourselves. Pero salamat sa Lord kasi si Jesus na yun. He was able to abide in the Father. Even sinabi siya na yung tagapagligtas. Kaisa-isang anak. Di ba po, ang ganda po talaga ng record ng Panginoon, but He was able to humble Himself. At nawa, tayo din po, kasi po, sa kababaang loob, nagkakaroon po ng kapayapaan. Isipin niyo po, kunwari, may sigalot. Ikaw, sa'yo na nagkamali yung kapwa mo, o kaya yung kapitbahay mo, kung sino man. Pero ikaw yung unang humingi ng tawad. Ikaw yung unang bumati. Alam niyo po, nakakapasa ito ng mensahe ng Panginoon. Mensahe ng kapayapaan. Amen? Kaya po, alam niyo po, maraming magagandang pamamaraan na ginawa si Jesus na maaari po nating tularan. At huling-huli po dito, naging maamo po siya hanggang sa kanyang kamatayan. Dalangin ko po, even unto our very last breath, we can be able to minister. Why? Kasi po, si Jesus, hindi niya pinatulan lahat. Si Pilato, yung mga sundalo, yung mga disipulo niya nang iwan. Bagkus, nandun pa rin yung kaamuan, nandun pa yung pagpapatawad, pag-unawa. Dalangin ko po, habang ginagamit tayo ng Panginoon ng malakasan at kahit na po sa ating kahinaang sitwasyon, tayo po ay magawa pa rin po nating makapagpasa ng good news, ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa po, sabi po sa John 12:49, I don't speak on my own authority. The Father who sent me has commanded me what to say and how to say it. Okay po, si Jesus na po ito pero nakadepende po yung sasabihin niya, sabi, what to say and how to say it. Si Jesus ay nakabase lagi ang sasabihin niya ay nakabase lagi sa kanyang Ama. Nawa tayo rin po. At alam niyo po, hindi lang po natapos dun sa what to say. Madalas po kasi tayong tao, sobrang dami po nating naaaral. Alam natin talaga kung anong sasabihin. Pero yung sinabing how to say it, sa paraan kung paano mo sasabihin, iyon po yung makakapagligtas ng kaluluwa. Iyon po yung makakaabot ng tigang na puso, ng pusong bato. Kasi kung paano mo sinabi yung salita ng Panginoon. Napakahalaga po nun. Kasi po, sa tono po talaga ng pagsasalita natin, kahit pag-ibig yung content ng mensahe mo, kapag sinabi mo yan ng pabalang, hindi po yan matatanggap ng mga tao sa paligid po natin. At ganun po yung sinet na example ni Jesus. Sabi niya doon, the Father who sent me has commanded me what to say and how to say it. Mga kapatid, hindi lang dapat tayo natitigil dun sa what to say. Dapat po marunong din po tayo dun sa how to say it. Sabi po dun, matuto tayong magsalita ng may sa kabuuan ng konteksto, salita lang ng Panginoon, walang idadagdag, purely from the word of the Lord. Hindi po out of our feelings, our emotions, or out of our perspective. Laging sa Panginoon tayo aasa, sa salita ng Panginoon. At sabi po dito, magsalita po tayo din na may katotohanan. Pero kasabay ng katotohanan, nandun pa rin po yung pag-ibig. Hindi lang po natin basta ibabagsak yung katotohanan. Dapat po natin maiparating ito, ang salita ng Diyos. Alam niyo po, pag binulay-bulay po natin, some of the words of the Lord, matatalim po talaga yan. Pero kapag na-deliver po natin yan with love, matatanggap po yan. Amen. At makakarating po yung kaligtasan. And lastly, paano natin ito magagawa?
Yung magagawa mo siya, masasabi mo siya ng ayon sa pagkakagawa or pagkaka-example ni Jesus. Sabi po sa John 15, 4, 5, at tatalon po ako sa 8. Sabi po, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Sa 8 naman po, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Amen. Talagang makukonsider po tayong disipulo ni Kristo kapag po tayo ay nakaugpong sa true vine kay Jesus. Malabo po nating magawa ang lahat ng in-example ni Jesus kung hindi po tayo nakaugpong. Salamat sa Lord kasi po iniugpong tayo. Hindi tayo dating kasama, pero naiugpong po tayo. At kung mananatili po tayong nakaugpong sa tunay na vine, tayo po ay mamumunga. At sabi po doon, maluluwalhati yung Ama. At matatawag po talaga at makukonsider po talaga tayong disipulo. Hindi po tayo mahihirate or mananatiling ligtas lamang. Dapat po tayo po ay disipulo. Pag tinawag kang disipulo, ikaw ay tagagawa ng mga ipinapagawa ni Jesus. Amen. At ano ba yung mga pinapagawa ni Jesus? Ang ginagawa ni Jesus ay yung pinapagawa lamang ng Ama sa langit. Yun lamang po ngayong umaga, dalangin ko po talaga pong tayo po ay magbigay ng panahon kung paano po natin mas mapapalalim ang pakikipagrelasyon natin kay Jesus upang sa gayon magawa po natin ang kanyang lahat ng naigawang example sa Biblia at magawa po natin ito daily, on a daily basis para magbigay luwalhati sa ating Ama sa langit. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Amang banal, napakabuti niyo po. Nahayag po ng may kalinawan ang iyong mensahe. Dalangin ko, patuloy na ipaunawat, ingatan ng banal na espiritu ito sa mga puso ng mga nakapakinig. Dalangin ko, Lord, hindi po ito maagaw ng kaaway in Jesus' name. Bagkus ito po ay masaselyuhan at maiingatang lubos. At Lord, dalangin ko po magamit ito sa tuwina, sa lahat ng pagkakataon. At gusto mo, Panginoon, na talagang mas marami pa kaming mapasahan ng mensahe mo, ng kabutihan mo, ng kadakilaan mo. At dalangin ko, Lord, habang nagsusumikap kaming maipasa ito, madami pang kaluluwa ang maligtas. Ama, salamat, maluwalhati at mapasalamatan ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga po. Shalom.